ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, plus 2:11 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Martes ng edisyon kita, Mayo 19, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad, istoryahan ta ining pila ka mga balita from 3rd Infantry Division Philippine Army. Sa kung ano bala ang sitwasyon sa insurgency diri sa aton sa Western Visayas at the same time sa Negros Island region. Pero kung basihan naton base sa discussion ni Major General Michael Samson, nakitaan ang pagnubo na sa problema diri sa aton sa Western Visayas, pero nagapabilin sa gihapon nga challenge ang problema dira sa bahin sang Negros Island. Bangod man sa pila ka mga insidente, that is why nga ginapabaskog nila dito ang combat operations. Kag nagresulta ini sa pagkamatay sang 19 tanan ka mga rebelde sang nagligad sa Tuboso kag sang nagligad lang gid nga mga inadlaw dira sa bahin sang Kawayan. Sa iban pagid naton nga balita, Kabyanan, ongoing ang Manggahan Festival, Eat All You Can. Dira sa probinsya sang Guimaras, sa mga gusto dira magpaayaw kaon sang paho, baw. Nahinay lang ah. Pero ti kon di man gitaas ang sugar, ti pwede ka paayaw bisan 4 ka kilo, 4 ka balik. 100 pesos lang ha para sa mga gusto dira mag-enjoy sang manamit nga paho. Ti pero kon hilaw imo pwede man. Pero 4 ka kilo, guro pwede no? Sulit ang 100 pesos mo. Pila ka minutos? 30 minutes pag gusto kaon. Di kung kung mahilig ka sa paho, dapat di kagid magpauli nga hindi mo matilawan ang world class nga paho sang Guimaras. Ipabati naton sa inyo mga kabyanan ining mensahe ni Major General Michael Samson sa sining sitwasyon sa insurgency diri sa aton sa Western Visayas kag sa bahin sang Negros Island region. Topics i-present namin. First is the operational aspect. We were presenting yung accomplishment namin operationally sa pag-maintain ang peace and order and creating an environment of peace conducive to development. In addition to that, you've witnessed yung mission din ng 3rd Infantry Division sa pag-develop, organize, and train and equip our soldiers. Maliban sa operational mandate namon to make
a peaceful environment. Sa atong sa Mindan, may ginagatak tayo, itadala ka training para mag-develop sa atong soldiers. Gina-train natin sila na maging maayo pa sa ilang pag-operate, and we see to it na they are equipped, kina-check natin ang ilang equipment, kina-check natin ang ilang moral, kina-check natin or kina-update natin ang ilang skills and knowledge in war fighting. So, we do that at the same time as we conduct our operations. So, we have that two basic functions, the 3rd Infantry Division. To be more specific, maybe you hear, sometimes we call ourselves Joint Task Force Spearhead. Muna siya ang operational aspect na ako as a Joint Task Force Commander. There is also an aspect, pag inambal mo naman ng 3rd Infantry Division Commander, sa aspeto naman yan sa force development. Training, pag-develop, pag-equip, pag-sustain sa ating forces na maging mayong warfighters. Salamat, Enchan Samson, for elaborating more about your mandate and of course sa mga trainings regarding sa training no, nga kami na-offer. And now we proceed no, to sa ating open forum. So now we open the floor sa ating media partners para sa ilang mga pamangkot upang clarifications regarding the presentation of the Philippine Army. Sa ating mga audience sa media, no, paliwag lang pakilala sa inyong kaugalingon kag ang istasyon nga inyo ginadala. For now, we limit ang anay sa duhano ang questions from each reporter. And if may time pa later, we will go back sa inyo to accommodate more questions. So, first in line, no? Ang ating first honor as always, from Philippine News Agency. Philippine News Agency, go ahead, ma'am. Good afternoon, sir. I'm Pearl of the Philippine News Agency. So looking at their accomplishments, sir, paano mo describe sa kabilugan ang ating kampanya against insurgency in Western Visayas? In Western Visayas, specifically, there is a Panay, including the island of Guimaras. We're very, very successful. In fact, we're just looking at more or less 10 members of the New People's Army na lumabot lang i-locate kay they are in survival mode. Bali, gina-check naman ba sinanghuli na sila o nag-aul or they were last seen in Tapas area. So, if you notice, up to August last year, we have series of encounters dyan sa Tapas. And I was describing Tapas, Capiz as the last stand. Kumbaga, siguro natin na hindi na sila maka-spill over in other areas. That's why sa ngayon, i-check natin kay hindi na natin ma-monitor. Hindi sa tungod, syempre, kung less than 10, kung magbukag pa sila pululi or nag-awol na or nalagyo, we're still checking. But so far, wala sightings. Wala kami na-monitor ng mga movements or sightings nila. Eh, syempre, kung na-monitor natin, syempre, we will run after them. I just would like to clarify that even damo-damo tayo encounter yung na-neutralize ng mga leaders as well as members of the New People's Army. We take no pleasure sa mga encounters na hindi kundiin may kakalamatay, kasamaran ng mga utod natin ng mga kapwa Pilipino, lalo na ang mga kababayan natin dali sa Western Visayas. We're not happy with that. But it is our job to ensure na ang aton na communities are safe and not intimidated by this armed group. It is their decision and their action to fight the government through arms. And since it is our job as the Armed Forces of the Philippines, we are mandated to prevent
naton pabayaan na ining mga armado maglagaw-lagaw lang nila sa atong communities at mag-influence sa kanilang way of life, whether it's economic, at anuman ng mga decision ang sakto, ang atong mga komunidad because they are being intimidated by this armed component. Yun lang ang aton. So it is part of our decision and action to fight, and we are just doing our job. Kung as a result, kung may mapatay, and in fact, it's kami man ang samahan mo, kami ng kakasulti. So we don't want that. But we have to perform our job. Sir, based on expect na mga encounters, na-confine na siya, sir, sa mga areas ng Tapas. About the other areas, sir, are they assured na wala sa posible na mga encounters na? Halos wala na nga kaming ini-expect na encounter, kaya wala na nga sightings. And I would like to call on the media, LGO, private sector, tanan, kung may arap pa ka mo monitor or may information regarding the presence ng NPA, please report it to us. Because as of now, wala na kami report of the presence. Kahit mas di magutun nyo ang mga sa unang mga areas na-frequented ng mga sightings ng NPA, wala na because kamal ko nga, we have been very successful for the past siguro 3 years. Saka ako brigade commander na subdan na dismantle natin ang southern front in ang area sa 1st District sa Iloilo. And then we focus on sa Central Front, specifically here sa Maniway, Labunao, Calino, Tapas, and Libacaw, Aklan. Sila ang last nilang hindi sila na-monitor. And then last year, may mga serious encounters pa kami. But for now, wala na. But knowing the nature of the revolutionary movement, there is a tendency for them to recover kung pabayaan. That's why we act for the vigilance ng mga atong mga kababayan na hindi na dapat natin pabayaan. Na magbalik pa ulit tayo sa during those times na magamo ang atong mga lugar. Para ang atong mga communities ay hindi intimidated sa mga armed group, padayon sila magtanong, padayon sila mga buhi sa kabukiran, kaway kahadlok. At ang aton man ng mga LGUs, ang aton ng mga government agencies, na wala man mahadlok maghatag sa serbisyo, lalo na sa countryside o sa far-flung areas. Because they know they are safe at wala na presence ang NPA. So, makakanto na sila sa lagyo pag makahatag serbisyo. Batian si Major General Michael Samson sa sining una nga topiko nga gin-discuss na tuhoy sa sightings. Less than 10 na lang ining rebelde diri sa isla sang Panay kag hindi na gani sila makita. Kag ang ginalantaw lang sa karon sang Philippine Army nga ma-monitor ini sila agod nga mapasiguro nga hindi na maka-recover kag hindi maka-regroup kag hindi na maka-engganyo pa sang iban pagid nga mga pumuluyo nga balaan taman puro lang niya patalang ang ginaobra sa mga rebeldeng komunista kadamo na sang mga nagalalain nga mga pamilya no sa mga ginapanghimo nila ngati promisahan nila sang kung ano-ano tapos ang mga himata nila mga bata nila makitaan nila sa ulihi patay na nagkalamatay na sa enkwentro kag wala gid natuman ining mga promisa sa mga katapo sang New People's Army. So dugangan ta pagid dinagaron ang pila pagid ka mga updates from 3rd Infantry Division. This time magakwa kita sang report. Kabinang good news no, second batch sang fuel subsidy iaga panghatag sang LTFRB was pauntang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nel?
Paul, maayo nga balita sa aton sini nga mga benepisyaryo kasubong sa mga drivers kag individual operator bangod nga buwas nga adlaw Mayo 20 magpadayon sa pagpanagtag sang fuel cash assistance ang LTFRB Region 6 second batch na ni no sa nagdigad nga semana sige-sige ang pagpanagtag sa aton sini nga mga jeepney drivers kag taxi drivers kag magluwas sa sining ginahiwat sang LTFRB Region 6 kay ang iniya dirigid ni i-distribute sa ilang regional office dira sa Maytabok, Suba, Haro. Sa bahin sang mga drivers isa ka probinsyanan ti may schedule ina sa nagliligad nga semana kag natigayon na nga ma-distribute. Diri sa bahin sang Iloilo City, tibuas dapat nga magpadulong sa opisina sang LTFRB ang mga benepisyaryo. Dalagi sila sang mga importante nga mga dokumento kay isang nagligad may ara nga nagkadto lang walk-in pagabati yang nga may ara sing distribution kadto man siya no pero gali damo sang mga wala nila ma-comply halimbawa nila wala kay prangkisa wala ka karinyo sang imo sini nga permit nahagadan ka lang kay tiabi mo basi pa lang bla no kundi ang aton siniya nga LTFRB may ara gid na sang ginasunod nga official list halin sa mga transport co-op kag sa mga lehitimo nga mga organization no halimbawa mga TODA tricycle drivers dira no miyembro gi sila dapat sang kooperatiba kahit hindi pwede ang kolorom kag wala ikaw naga-comply sa mga requirements so halimbawa dala ka sang notarized deed of undertaking valid ID sa operator duha ka bilog photocopy sang professional driver's license sang driver mismo ha hindi pwede nga mapadala ka lang to sang imo representative no hindi pwede na dapat may pirma gid sang driver sa approve nga payroll sa bahin sang korporasyon kag kooperatiba dapat may board resolution ini may ara sing valid ID ang mga operator notarized deed of undertaking photocopy sang professional driver's license nga may pirma nila ti boss sigurado nga magadagsa liwat no ang mga benepisyaryo naton kundi ta magsala daw 5,000 pesos ini mo ang ginapanagtag kag may 1,500 depende ina sa bracket no nga nasulod kay may na sang corresponding nga mga amount no sa bahin sa aton sini nga mga recipienta Paul. Okay, so maayo gid nil kiti sige-sige ang pagpanagtag kag madamo pa ang mabuligan sa sining fuel subsidy. Ti sige-sige pa ang rollback amo na siling naton. Although nga sa sini nagtaas-taas gawa no may arasing pagsaka sa presyo sa bahin sang gasolina pero kumpara sa nagligad bulan dako gid ang agin buhin sa subong no sa bahin sang presyo sang produktong petrolyo. Talon sa iyo na lang nato ni Paul no kahapon nga adlaw last day sang voters registration kag sa bahin sang Comelec Iloilo City ang naghingagaw 1,523 ang na-qualified nga application. Ti ang mga nagpila iya nga na-cut off sila kay 1:30 kahapon hindi ta magsala gin cut off na sang Comelec pertigid kalaba ang pila so sa last day sang voters registration santo sa datos sang Comelec Iloilo City 1,523 ang natigayon pa nga maproseso kag nakahingagaw sa last day sang voters registration diri sa may bahin sang Iloilo City. So far wala na sang extension kag ang masunod nga ginahandaan sang Comelec amo ang hearing sang Election and Registration Board nga hiwaton sa maabot nga June 1 Paul. Dira mo bala makita nel nga ti dugay na ining voters registration pero may batasan gid no pila sa mga kulturan tablang ginahulat gid ang last day, last minute ti why na sang extension ti na experience na ini no sang Comelec pila ka beses nga kada last day dira gid nagapugok pero ti ang Comelec wala man nagakulang sa pag-remind sa aton mga kulturan sining voters registration. Di nagpagwagan isang statement ng Comelec Iloilo City kami nagbash sa ila. Aba? Nga tani kuno damo pa wala ka pa rehistro tani extend pa. Nagsabat ang Comelec Iloilo City sila October 20 pa bala mga no nagsugod ang registration plus pa dira nga ang weekend gina-allocate nila ng Sabado sa mga barangay satellite voters registration. Ti ano pang nahimo sang Comelec sa part sang Comelec muna nga nagsabat man ang Comelec Iloilo City sa sining daw nagano siya no hambal siya nga ti wala na extension tani i-extend sang Comelec. Ti ginsabat sang Commission on Election sa October 20 pagkita nagsugod. Nagkadto pa kami sa inyo, nagkadto sa mall, sa eskwelahan.
Ti galing kay ti Wala nagkulang, gid ya. Wala nagkulang, nagsobra pa gani, no? Ang serbisyo sang Comelec kay supposed to be ang Monday nga May 18, wala na, work from home na sang Comelec. Pero para lang nga matigayon, no, sa last day sang registration kahapon, full force, no, ang Comelec sa pag-accept sa mga application poll. Nel, madamo gid nga salamat. Amo na madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kadamo na sa tsansa nga ginhatag ang Comelec. Ti mangayo pa kamo extension na nga pila ka bulan alin October, Sabado, Domingo may may voters registration man. Sa gin-mention ni Janelle sang May 18 work from home na. Work from home ang Comelec pero why ani sila nag-work from home para nga makater ang aton mga kauturan nga luyag magparehistro. Ti makapilaman ka beses kita nga naka cover sining last day of registration kag diragid na namian ang tawo yung magparehistro. Way gid yan naga-learn ang aton mga kauturan. For example, kung gin-announce ina sang last year pa, dapat nakaplano na kamo ahead. Kumbaga planuhan nyo bala sang maayong inyong mga transaksyon, hindi nga dali-dalion nyo dira. Kagti karon kung hindi kamo kaparehistro, i-bash nyong Comelec. Why nagkulang ang Comelec? Kay kung basihan nyo ang mga posts sang Radyo Pilipinas Iloilo, regular nga gina-remind ang aton mga kauturan sang voters registration. Why nagakulang ang Comelec? Kamu gid yang may problema, di ba? Hindi na ya pwedeng kamo mang-bash kamo daw ay kamo na minsar nga alin sang October pa na, di ba? Dapat magserbi ng eleksyon. Hindi naton pagulaton bala ang last day of registration. Iti may ample time nga ginhatag ang gobyerno sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 32 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. This time magakuha kita sang report o plan na kontrabaha ginlunsar diri sa syudad sang Iloilo. Kuwauntang detalye sa report ni Emmy Rose Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, maayong hapon man sa mga tagpalati isang Bantay Banwa. Maayo man nga balita para sa mga tupad beneficiaries naton kainay especially didto sa mga kabarangayan no nga malapit sa waterways sang syudad sang Iloilo bangod sa bulig sang Dole Region 6, DPWH Region 6 kag Iloilo City Government ginlunsar ang Oplan Kontrabaha. Ang ining programa, direktiba mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. agod tinloan ang waterways kag mapungga no ang pagbaha sa mga kabarangayan. Sa idalam sa sining programa diri sa may Iloilo City, 70 ka mga benepisyaryo gikan sa 7 ka barangay sa syudad ang ipaidalom sa Dole Tupad program. Ang himuon sa mga tupad beneficiaries naton maninlo sila sang suba kag waterways halin sa hinaktakan tikod sa lapas pakadto sa Tabuk Suba Haro. Hindi inipulo lang kaadlaw but masobra isa ka bulan kay 31 kaadlaw ang ining Dole Tupad program para sa aton nga mga tupad beneficiaries. Kada adlaw magabaton sila sang 550 pesos. So kung matapos ang ining programa kay 31 days ini ang kada beneficiaryo magapauli sang 17,000 pesos and 50. So maayo inigin ka programa Paul kaya siling ganin ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas tuman ka importante ang programa agud matinloan ang waterway sa syudad kag mapunggan ang pagbaha. Dugang sa alkalde nga kung matapos ang 31 ka adlaw, plano man nila nga dalon pagid ini sa iban nga parte sang syudad agud matinloan pa ang iban nga waterways particular sa distrito sang Molo kag Haro. Ari bala Paul pabati naton ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Yes, good morning. Ari kita di subong sa Oplan Kontrabaha. This is in partnership with Dole and DPWH. Ang ininga programa naligid kay gina ang purpose ni clean up nato ng aton nga waterways to prevent flooding diri sa aton syudad. This project naton 31 days di ang pag-clean up naton diri sa
district, no? Magahalin ini sa inaktakan hasta dito na sa pag-liap naton sa tabok sa waters. Ma'am, after 31 days, may anak kita next na clean up, sige. Yes, may ginapang-identify na kita ang mga areas. Ang next naton is sa Mono District. Kung may araw kita nga gina-identify sa Aro District. Anong importance, ma'am, sa pag-launch natin sa Oplan kontra Baha? Ang importante, gid sinino, gina-gingid nato ng waterways. Kung gina-clean up nato ng waterways, ang daloy sa tubig, especially kung mag-pusog ang ulan, kung mag-high tide, mas ang flow may ara, gid hindi mag-support ang tubig, kag hindi na magsaka, kaya na-clean up na gid nato ang mga waste. So, this is in prevention man sa pagbaha, kag sa in times na kung may gina-expect kita, no, especially so kung we are experiencing severe El Nino, we are preparing kung may severe El Nino, ang mga typhoons na magasunod magusog. So kung nagpusog, in a matter of minutes, mataas ng volume sa water. Kung mataas ang volume sa water, kaya mo na ginapreparahan natin. At least kung may flow sa mutsakto, makapanaog na yun. Nabatian ang kabahin sa pagpahayag sa alkalde kahapon. Actually didto kita kaina sa may actual nga venue, Paul, no, kag makitaan mo gid ya ang sitwasyon sa ano to do creek sa kilid sa tikod sa idalam da balasang tulay. Kag grabe gid ya kay ti kung makita ninyo sa video, nagalinutaw lang ang basura. Hindi siya simple lang patsa-patsa sang basura, but gailig gid ya ang mga plastic, mga ginapang haboy daguro sa mga residente sa kilid sa creek, no, sa may tikod nga naga-stretch gid na, no, halin sa pinakapuno asa sa punta. Kag nakitaan man na binaton nga sa kilid sa ina nga waterway may mga panimalay mo man nakaina nga gin reiterate man sang alkalde ang iya nga panawagan kag panugyan sa mga naga-istar da bala mga residente sa palibot, especially ang na mention naton nga 7 ka barangay nga sila na mismo ang mangin mag-umpisa, no, sa pagpraktis sang disiplin sa ilang kaugalingon kag likawan man ang paghaboy sa mga basura. Kung madumduman ninyo may mga mga kasudlan sang baboy, may mga baboy nga ginpanghaboy sa dira nga mga waterways, no, according sa GSO. So amo na ang notorious nga waterways dira sa Lapas nga permi ginahaboyan. So amo na ang pinaagi sa Oplan kontra Baha, ma-maximize ang pagpanilo sa waterways and at the same time makahatag man sang trabaho para sa aton nga mga kauturan. Nami gid kiti ang supportive ang city government, no, kay balan mo problema gini kun tig-ululan kag ti kung mag baha bla nga mga basura nga ni amo ning naga-clog pagid sa mga alagyan amo na nga dapat tagsa sa aton, dapat may kontribusyon para nga malikawan ang pagbaha sa aton nga lugar. Yes, Paul, no, amo man ang gin-highlight kag ining programa is a partnership between sa DOLE nga nagapatuman sa ining DOLE Tupad program and kaina ang DPWH kay ti ko man taon naton grabe gid ya ka dako ang challenge, no. So kung kaisa hindi naton masarangan sang mga actual nga labor, so kaina may mga nakitaan kita didto nga mga heavy equipment nga iya man niya sang DPWH nga maga-augment sa patigayonon nga clearing operation sa aton nga waterways, no. Ang plano man niya sang Iloilo City Government nga hindi lang maguntat sa sining nga programa but ipalapnagon pagid ini sa iban pagid nga area sang syudad, implement pagid ini especially sa may area sang Molo, sa may Haro, agud matinloan ang waterway. So imagine maninlo ka lang sa Suba for a period of 31 days, may ara ka na dayon nga more than 17,000 pesos. Nami gid yan, no, nami tani sa iban man nga ni sakto ni sa iban pagid nga barangay kay I'm sure may iban pagid nga mga lugar diri sa syudad nga dapat matutukan nga ti masami may problema man sa baha, so panugod ini and we hope, no, nga ma-sustain ini sa aton nga mga pumuluyo at the same time sa mga government agencies. Madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo gid nga salamat, Emmy Rose Santiagudo sa report launching sang Oplan kontra Baha. Mga kabyanan, sa simple nga paagi makabulig kita sa aton nga environment.
Kita mismo, may mga pumuluyo nga nag-aabuso eh. Pinagusto lang haboy basura, kundi-indiin lang ihaboy ang mga kundiin nila nga mga lapta. Pero, kuhain nyo lang balabasi kada magbaha, tingala ka mo nga nagabaha, hindi nyo lang pag-ireklamo or hindi lang kamo magreklamo dira sa mga flood control nga mga issues. Dapat na pamangkot yung kaugalingon nyo. Ano ba lang ginahimo ko bilang isa ka ordinaryo nga tao? Ano ang gina-contribute ko para nga mapahagan-hagan ang problema sa basura? Para hindi magbaha ang akong lugar. Ay kung kamo mismo, puro lang kamo reklamo sa inyong barangay dira, tapos kamo mismo lamang kamo sa may ginahimo, so, ano ang mabulig mo? Kung baga blapin sa ron tagid permi, anong mabulig ta? Hindi nga puro lang kita reklamo. Kung reklamo ka, anong ma-offer mo? 'Di ba? Ang nakita ko nga dapat obrahon sa aton nga mga pumuluyo, kung may ginareklamo kamo or kung ano dang disgusto nyo, offer mga mo sang plano. O amo niyo. Kung baga hindi lang nga puro reklamo lang. Dapat may gina-offer kamo nga plano or solusyon. Hindi lang nga para lang makabash kamo or makareklamo kamo. Iti, kung ang purpose naton, kayuhon ang problema, dapat may gina-offer ka mo nga solusyon. Kag-ari, ang gobyerno, no? Nagabinuligay, 31 days, no? Pero ang nakita ko sini, nami pagid ko, ang iban pagid nga mga barangay diri sa syudad ang binipisyuhan man. 31 days, no? So, kanami, makabaton sila masobra 17,000 pang dugang-dugang sa ilang kinahanglanon. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, itapuetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient.
Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 47 minutos makiligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Nga kabyanan sa iban pa naton nga balita, ginakasubo sang PRO-NIR ang pagtaliwan ni Colonel Romeo Vargas sang Bacolod City Police Office bangod sang hinali niya sini nga pagtaliwan kagabi Mayo 18. Base sa information nga nakuha naton from Police Regional Office 6 o Regional Office Negros Island Region na ano ini siya na sapwan ining biktima admin officer sang Bacolod City Police Officer si Colonel Romeo Vargas. Kaya natabo sini alas 11:30 sang gabi ang biktima sang ang bata sang biktima nagsulod sa iya kwarto at ang iyang tatay nagsulod man sa iyang kwarto para magtulog. Galing sang kag-ina mga alas 8 sang aga na tingala ang bata sini nga ang motorsiklo sang tatay ara pa sa ila balay. But silingon ti ay pamakagwa si usually siguro ti aga paguro gabugtaw ni si sir kiti nagimos duty kumbaga unusual. Kagti singin check niya ang kwarto ni tatay niya na diskubrihan niya nga nagahamyango na ini puno sang dugo. Mao kasubo gid. Nga nasubuan kita sini kay si Colonel Romeo Vargas na assign ini siya diri sadto sa Bacolod City sa Iloilo City Police Office upod kay Colonel Joresti Coronica sang nag-CD man si Colonel Coronica no diri sa Iloilo City Police Office. Kag sang na-assign si Colonel Coronica sa Bacolod City, gindala niya man si Colonel Vargas. Kaya base sa spot report, ma-retire na ni siya tani sa October 8. Grabe no, kasubo gid sang natabo no kay Colonel Vargas. Ginaano pa ni ginaimbestigahan pa kung anong gintunaan sang kamatayon sini. Kaya
hindi kita ka-speculate anay, hulaton ta ang findings, ang resulta sa investigasyon sa kung ano gid ang gintunaan, pero nagakasubo kita kag ang PRO-NIR nagapalabot gid sang simpatya sa pamilya kagimata ni Colonel Romeo Vargas. Ma-retire na ni siya sa October 8. Muna lang masubo, no? Lapit ka na lang ma-retire. O pa nang matabo sa imo. Galinti, hindi ta na ma-explain eh. Hindi ta bala mapaathag ang kamatayon sa isa ka tao. Kamula na galing masakit-sakit ini. Mga kabinan, way na kita sa tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio engineer Roy Louis Kay Pang, sa transmitter Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo